Sa burol ng asawa kong si Alicia, narinig ko si Emmeline, ang manugang ko, na bumulong, "Parang piyesta itong araw na to. Ang hiya na dulot niya, halos ikinamatay ko. Walang utang na loob sila, lalo na ang anak kong si Oli na tumawa lang. Ipinagbili ko ang bahay namin, nagpakahirap ako. Pero wala silang pakialam. Akala nila, matanda at pon lang ako. Pero hindi nila alam, may lihim na yaman kaming handa. Ang testamento ni Alicia may trump card, tinatayang 100 milyong piso para sa katarungan. Kukunin ko ang aking dangal. Bibigyan ko sila ng leksyon. Kung nakaranas ka na rin ng ganito, like at share. Kwentuhan mo ako mga kasambahay sa comment section." Sa burol ng asawa ko, nakatayo ako malapit sa kabaong, hawak ng mahigpit ang paborito niyang krus nang marinig ko ang bulong ng manugang kong si Emmeline. Parang piyesta itong araw na to. Ang matingkad niyang pulang damit ay agaw pansin sa gitna ng dagat ng itim na kasuotan. Suminghap sa tawa ang anak kong si Oli, tila naghahati na sila sa mana. Ngunit nang imbitahan kami ng abogado na basahin ang testamento, sumigaw si Emmeline at tumakbo palabas ng opisina nito na umiiyak. Bago tayo magpatuloy, pakiusap, mag-subscribe na po kayo sa channel at ipaalam sa amin kung saan kayo nakikinig sa comments. Ang malakas na ulan ay humahagupit, tumutunog sa mga itim na payong na sumasayaw-sayaw, tila mga ulo ng nagluluksa sa paligid ng kabaong ng aking asawa. Nakatayo ako sa gilid ng libingan, yakap ng mahigpit ang paboritong krus ni Alicia. Ang luma at pilak na gilid nito ay bumaon sa aking palad. Amoy basa ng lupa at pagsisisi ang hangin. Ang sementeryo sa Maynila ay tila isang dagat ng mga itim na Amerikana at nakayukong ulo, ngunit ang aking mga mata ay patuloy na napapatingin sa pulang agaw pansin na humahati sa karamihan. Si Emmeline, ang manugang ko, ay naglakad ng mayabang sa isang silk dress na nakakapit sa kanya na tila isang panunuya. Ang takong niya ay tumutunog sa sementadong daanan. Lumapit siya sa anak kong si Oli. Ang labi niya ay humaplos sa tainga nito. Parang piyesta itong araw na to. Bulong niya ng sapat na lakas para marinig ko. Sapat na lakas para ang pinakamalapit na bisita ay matigilan. Ang tawa ni Oli ay mas matalas pa sa hangin. Hindi ako gumalaw. Humigpit ang kapit ko sa krus. Ang malamig na metal ang nagpapatatag sa akin habang ang bulong ng mga nagluluksa ay naglaho sa ritmo ng ulan. Wala na si Alicia at heto sila. Hinahati na ang alaala niya na parang isang handaan. Ang pulang damit ni Emmeline ay umindayog habang iwinawagayway niya ang buhok. Ang kanyang hikaw na brilyante ay sumasalo sa dim na liwanag. Hindi siya nababagay dito, hindi sa sagradong espasyong ito, kung saan huli kong hinawakan ang kamay ni Alicia na nangangakong pananatilihin kong magkasama ang pamilya. Nabigo na ako sa kanya. "Jaime," nakikiramay ako. Bulong ng isang bisita habang pinisil ang braso ko. Tumango ako, masyadong masikip ang lalamunan para sumagot. Ang boses ng pari ay nagpatuloy, mga salita tungkol sa kapayapaan at walang hanggang pahinga, ngunit pakiramdam ko'y walang kabuluhan. Muli akong tumingin kay Emmeline. May binubulong siya kay Oli, ang kamay niya ay nasa braso nito. Ang ngiti niya ay matalas na parang talim. Inayos ni Oli ang kurbata niya. Iniiwasan ang aking mga mata. Ang nerbyosong tawa niya ay umaalingaw-ngaw sa dibdib ko. Napansin iyon ng mga bisita. Isang matandang babae, kaibigan ni Alicia sa simbahan, ang humingang palihim. Ano bang iniisip niya? Bulong niya sa asawa. Gusto ko sanang sumigaw din ng ganyan. Natapos ang seremonya at nagsimula ng maghiwa-hiwalay ang mga tao, ang mga payong ay nakatagilid laban sa hangin. Nagpaiwan sina Emmeline at Oli sa daanan, ang pulang damit ni Emmeline ay parang sagisag ng pagsuway. Nahuli niya ang tingin ko at ngumisi na tila wala na akong kabuluhan, isang multo sa sariling burol ng aking asawa. Bumaon ang panga ko ngunit nanatili akong tahimik, ang dignidad ko na lang ang tanging kalasag na natitira sa akin. Ang krus sa kamay ko ay naging mas mabigat. Ang boses ni Alicia ay umaalingaw-ngaw sa isip ko. "Huwag mong hayaang sirain ka nila, Jaime." Hindi ako nakinig noon. Nakikinig ako ngayon. Nang maglaho ang huling mga bisita, ang ulan ay bumagal at naging ambon, nag-iwan sa sementeryo ng katahimikan maliban sa malayo at mahinang ugong ng trapiko. Tumayo ako nang nag-iisa sa tabi ng libingan,
Ang sariwang lupa ay madilim at hindi pantay. Wala na sina Emmeline at Oli. Marahil ay nagpaplano na kung paano gagastusin ang pera na hindi pa nila nakukuha. Sinundan ko ang krus gamit ang hinlalaki ko, ang pamilyar na uka nito, isang mapa ng pananampalataya ni Alicia, ang kanyang pag-ibig. Akala nila, panalo na sila. Akala nila, isa lang akong matandang lalaki, masyadong wasak para lumaban. Ipinasok ko ang krus sa bulsa ko, tila isang pangako. Ang isa kong kamay ay kumapa sa telepono ko, hinaplos ng mga daliri ko ang malamig na screen. Hindi ko pa alam kung sino ang tatawagan ko, ngunit ang pangangailangang kumilos ay nag-aalab sa dibdib ko, matatag at hindi natitinag. Nagkakamali sila, bulong ko sa libingan, ang boses ko ay mahina ngunit matatag. Tumigil ang ambon at isang mahinang sinag ng liwanag ang sumikat sa mga ulap, sumalo sa basang damo. Umalis ako sa libingan, ang mga hakbang ko ay sinadya, ang telepono ay nasa kamay ko pa rin. Hindi pa tapos ito. Ang ulan ay tumutunog sa mga bintana ng maliit naming bahay sa Maynila, isang matatag na pulso na tumutugma sa kirot sa dibdib ko. Nakaupo ako sa dilim, ang tanging liwanag ay nagmumula sa kumukurap na street lamp sa labas. Sa coffee table, isang larawan nina Alicia at Oli ang nakatingin sa akin. Ang gilid nito ay naninilaw na dahil sa tagal. 6 na taong gulang si Oli sa larawang iyon. Ang ngiti niya ay malawak habang nakakapit sa kamay ng kanyang ina. Ngayon, hindi man lang niya ako matingnan sa mata. Ibinaba ko ang larawan at hinaplos ko ang luma at punit-punit na armrest ng sofa. Ang tela ay mahinang umaamoy ng pabango ni Alicia na lavender. Masyadong tahimik ang bahay nang wala siya. Lumipad ang isip ko sa nakaraan, sa mga tao na ibinigay ko ang lahat para kay Oli. Inhenyero ako noon na may pangarap sa mga tulay at blueprint. Ngunit nang ipanganak si Oli, ang mga pangarap na iyon ay isinantabi. 2 trabaho, factory shifts sa araw, pagiging janitor sa gabi, ang nagbayad para sa pribadong paaralan niya, sa kolehiyo niya. Naalala ko ang araw na ibinenta ko ang luma naming bahay, ang mahal na mahal ni Alicia, para punduhan ang kasal niya kay Emmeline. Ibinigay sa akin ng realtor ang tseke at naramdaman kong may bahagi ng sarili ko ang nawala kasama noon. Para kay Oli yan, sabi ni Alicia habang pinipisil ang kamay ko. Naniwala ako sa kanya. Nagbago ang alaala. Ang boses ni Emmeline, matalas at nanunuya, ang humati sa hapunan 3 taon na ang nakalipas. Ang quaint naman ng bahay na to. Jaime, hindi mo ba gustong magkaroon ng mas higit pa? Ngumisi siya habang iniikot ang alak niya samantalang nakatitig si Oli sa plato niya. Tinawanan ko lang iyon, ngunit hindi si Alicia. Kalaunan sa kwarto namin binalaan niya ako. Hindi si Emmeline ang iniisip mo, Jaime. Kukunin niya ang lahat kung hahayaan mo siya. Hindi ako nakinig. Gusto kong maniwala na makikita ni Oli ang tunay niyang ugali. Babalik sa amin. Sa halip, lalo siyang lumayo. Ang mga tawag niya ay naging bihira. Ang mga pagbisita niya ay naging mas malamig. Tumayo ako, matigas ang tuhod ko, at nagtungo sa bookshelf. Lumakas ang ulan, isang mahinang dagundong laban sa bubong. Natagpuan ng mga daliri ko ang leather-bound notebook ni Alicia. Ang mga pahina nito'y marupok sa ilalim ng haplos ko. Iningatan niya ito sa tabi ng kama niya. Isinusulat ang mga iniisip, mga panalangin. Binuksan ko ito. Ang amoy ng lumang papel ang nagpatatag sa akin. Isang salita ang nakita ko na nakasulat sa kanyang maingat na sulat. Katarungan. Napatigil ang hininga ko. Alam ni Alicia. Nakita niya ang kasakiman ni Emmeline, ang kahinaan ni Oli, at iniwan niya ito sa akin, isang gabay, isang spark. Nanginginig ang notebook sa mga kamay ko habang nauupo akong muli sa sofa. Bawat sakripisyo na ginawa ko, bawat gabing nagpuyat, bawat pagkakataong pinalampas ay para kay Oli at ibinalik niya iyon sa akin. Ang bulong ni Emmeline sa burol ay umalingaw-ngaw sa isip ko. Parang piyesta itong araw na to. Humigpit ang kapit ko, ang gilid ng notebook ay bumaon sa palad ko. Nagkamali sila sa pag-aakala na ang kabaitan ko ay kahinaan, ang katahimikan ko ay pagsuko. Nagkamali sila. Tumayo akong muli, hindi mapakali, at humakbang patungo sa beranda. Humina ang ulan, ang hamog ay pumulupot sa hangin. Ang notebook ay nasa kamay ko pa rin. Ang bigat nito ay paalala ng karunungan ni Alicia. Iniwan mo ako ng isang landas,
bulong ko. Ang boses ko ay matatag. Sa kabilang kalye, ang neon sign ng isang maliit na cafe ay nagliwanag sa gitna ng haze. Nakapunta na ako roon kasama si Alicia ng maraming beses, nagpaplano ng aming kinabukasan habang nagkakape. Ngayon, pakiramdam ko'y ito na ang lugar kung saan magsisimulang muli. Isinuksok ko ang notebook sa ilalim ng braso ko at sinulyapan ko ang mga ilaw ng lungsod sa malayo. Nagsisimula na ang plano, bagamat hindi ko pa alam ang hugis nito, ngunit makakahanap ako ng paraan. Kailangan ko. Ang lansangan sa Maynila ay nababalutan ng manipis na hamog habang naglalakad ako patungo sa opisina ni Attorney Liza Reyes sa downtown. Matapang ang hangin, umaamoy ng basang semento at kape mula sa kalapit na cart. Ang mga sapatos ko ay humahagod sa bangketa, bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa huli. Ang ulan kahapon ay sumasalamin sa aking kalungkutan. Ang hamog ngayon ay pakiramdam ko'y isang pagbabago, isang paglilinis. Ang notebook ni Alicia ay nakatago sa loob ng Amerikana ko. Ang presensya nito'y isang tahimik na anchor. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko kay Ate Liza, ngunit alam kong hindi na ako maaaring manatiling tahimik. Ang opisina ni Ate Liza ay nasa ikatlong palapag ng isang lumang gusali, ang uri na umaalingasaw sa karakter. Itinulak ko ang pinto, may tumunog na kampana sa ibabaw ko. Ang kwarto ay umaamoy ng papel at mahinang jasmine mula sa isang vase ng mga bulaklak sa kanyang desk. Tumayo si Attorney Liza, ang salamin niya ay dumulas sa kanyang ilong habang nag-aalok siya ng mainit na ngiti. Jaime, sabi niya, ang boses niya ay malambing ngunit matatag. Natutuwa akong dumating ka. Sumenyas siya sa isang upuan at umupo ako. Ang mga kamay ko ay magkadikit ng mahigpit. Ang notebook ay nakadiin sa dibdib ko. Narinig ko siya. Attorney Liza, sabi ko, ang boses ko ay mahina. Si Emmeline sa burol. Tinawag niya itong piyesta. Ang mga salita ay mapait. Naglaho ang ngiti ni Attorney Liza. Ang mga mata niya ay naningkit. Narinig ko ang tungkol sa damit, sabi niya, habang sumasandal. Klase, tulad ng dati, ang pangungutya niya ay malumanay, ngunit pinag-alab nito ako. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa tawa ni Oli, ang ngisi ni Emmeline, ang paraan kung paano nila ginawang selebrasyon ang pagkamatay ni Alicia. Nakinig si Attorney Liza, ang mga daliri niya ay tumutunog sa desk. Ang mukha niya ay isang halo ng empatya at isang bagay na mas matalas. Resolve, marahil. Alam ni Alicia na gagawin nila ito, sabi ni Attorney Liza. Ang tono niya ay maingat. Inayos niya ang salamin niya, sumulyap sa isang folder sa kanyang desk. Nagplano siya para dito. Bumabagal ang pulso ko. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, habang umuunat pasulong. Nag-alinlangan si Attorney Liza, pagkatapos ay tumingin sa mga mata ko. Ang testamento. Sinigurado niyang magugulat sila. Hindi na siya nag-elaborate. At hindi ko na ipinilit. Hindi pa. Ngunit ang spark sa kanyang mga salita ay nag-aapoy sa akin. Nakita ni Alicia ang kasakiman nila at nagtiwala siya kay Attorney Liza na tulungan akong labanan iyon. Gusto kong gumawa ng mas higit pa. Sabi ko, ang boses ko ay mas matigas ngayon. Kailangan nilang matutunan kung ano ang ginawa nila. Tumango si Attorney Liza, isang mabagal at may alam ng ngiti ang kumalat. Kung gayon magsimula tayo, sabi niya, habang hinihila ang isang notepad palapit. Nag-usap kami ng isang oras tungkol sa testamento, tungkol sa mga gawin ni na Emmeline at Oli, tungkol sa kung ano ang maaari kong gawin. Umalis ako sa opisina niya ng mas gumaan. Ang hamog sa labas ay hindi na parang isang paghihintay at mas parang isang pangako. Kalaunan, sa isang corner cafe, umupo ako na may black coffee at ang telepono ko. Ang espresso machine ay sumitsit. At ang bintana sa tabi ko ay natatakpan ng hamog. Binuksan ko ang social media ni Emmeline, ang kanyang mga post, isang gallery ng labis-labis na pamumuhay, isang bagong designer bag, isang party na punong-puno ng champagne, isang selfie sa harap ng kanilang mansion. Kasama si Oli sa kanyang mga larawan, ang ngiti niya ay pilit. Ang daliri ko ay nakahinto sa screen, ang panga ko ay masikip. Gumagastos sila ng pera na wala sila sa pag-aakala na ang estate ni Alicia ay kanila na.
Nagtala ako sa notebook ni Alicia. Ang panulat ay humahagod ng malakas sa tainga ko. Ang address nila. Bukas, tinawagan ko ang isang matandang kaibigan, isang taong may utang sa akin ng pabor. Hoy, si Jaime to, sabi ko nang sumagot siya. Kailangan ko ng impormasyon. Maaari ba tayong mag-usap? Sumang-ayon siya, walang tanong-tanong. Ibaba ko ang telepono, ang mga mata ko ay lumilipad sa lungsod sa kabila ng bintana. Ang hamog ay tumigil at ang mga ulap ay humiwalay nang sapat lang para makapasok ang isang sinag ng sikat ng araw. Sumulat ako ng isa pang linya sa notebook. Hindi nila alam kung sino ang kinakaharap nila. Ang plano ay nabubuo at handa na akong kumilos. Ang hamog ay nakabitin sa Maynila na tila isang belo. Pinapalambot ang gilid ng lungsod habang ipinark ko ang lumakong sedan, isang bloke mula sa mansion ni na Emmeline at Ollie. Abril na noon, isang linggo mula nang makipag-usap ako kay Attorney Liza at ang hangin ay nagdala ng mahinang kagat ng tagsibol. Inayos ko ang Amerikana ko, ang notebook ni Alicia ay nakatago sa loob at naglakad ako patungo sa kanilang gated estate. Ang bakal na bakod ay kumikinang, ngunit ang damo sa tabi ng daanan ay kalbo, napabayaan. Sinabi ko sa kanila na pupunta ako upang pag-usapan ang mga bagay na pampamilya, ngunit ang tunay kong layunin ay mas matalas, upang makita ang kanilang mga lamat, upang mahanap ang mahihinang bahagi sa kanilang pinakintab na harapan. Ang mansyon ay matayog, puro salamin at marmol, isang monumento sa labis-labis na pamumuhay. Nagring ako ng bell at ang pinto ay bumukas upang ipakita si Emmeline. Ang labi niya ay nakakunot sa isang kalahating ngiti. Jaime, sabi niya. Ang tono niya ay putol na tila ang pangalan ko ay isang abala. Ang kanyang designer dress ay nakakapit sa kanyang katawan. Isang bagong leather bag ang nakasabit sa balikat niya. Ang ginto nitong clasp ay kumikinang. Si Ollie ay nakatayo sa likod niya. Kinakabahan sa kanyang cufflinks. Ang mga mata niya ay tumitingin sa sahig. Dad, bulong niya. Halos hindi marinig. Tumango ako, humakbang papasok. Ang mga sapatos ko'y bumaon sa plush rug. Ang foyer ay isang dambana sa kanilang ambisyon. Isang crystal chandelier, isang spiral staircase, isang vase na may bitak na nagpapapangit sa kanyang porselana. Sa isang side table, nakita ko ang isang tumpok ng mga envelope. Ang isa ay may tatak ng pulang logo ng isang bangko. Mga unpaid bills, marahil. Suminyas si Emmeline patungo sa sala, ang takong niya ay tumutunog sa marmol. Kepe? Nag-alok siya, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi na mas gusto niyang umalis ako. Umupo ako sa isang matigas na leather couch. Ang kwarto ay umaamoy ng kanyang pabango at isang bagay na maasim na parang natapong alak na naiwan ng masyadong matagal. Kaya tungkol saan to? Tanong ni Emmeline habang umuupo sa isang armchair. Ang bag niya ay nasa tabi niya na parang isang tropeyo. Ang tahimik mo mula ng burol. Ang boses niya ay puno ng pekeng pag-aalala. Ngunit ang tingin niya ay malamig, nagtatasa. Sumandal si Ollie sa isang upuan, ang mga kamay niya ay nanginginig. Sumandal ako. Hinayaan kong bumagsak ang balikat ko. Naglalaro ng papel ng pagod na matandang inaasahan nila. Gusto ko lang tingnan kung kumusta na kayo, sabi ko. Ang boses ko ay malambing. Gusto ni Alicia na manatili tayong magkalapit. Ang tawa ni Emmeline ay matalas, isang talim na humahati sa hangin. Oh, Jaime, masyado kang old-fashioned. Okay lang ang pamilya, pero may mas malalaki kaming plano. Iwinagayway niya ang kamay, ang kanyang pulseras ay tumutunog. Ang bahay na, to, ang lifestyle namin, kailangan nito ng trabaho. Hindi mo yan maiintindihan. Nagulat si Ollie, ang kanyang mga daliri ay humaplos sa mantsa ng kape sa mesa. Nahuli ko ang panginginig sa kamay niya, ang paraan kung paano niya iniiwasan ang tingin niya. Trabaho, sabi ko, habang ikiniling ko ang ulo ko. Siguro mahirap panatilihin ang lahat ng ito. Ngumisi siya, hindi napansin ang talim sa boses ko. Investment yan. May mga deal si Ollie na ginagawa. Siniko niya ito at tumango si Ollie. Masyadong mabilis, masyadong sabik. Oo, Dad, okay lang, sabi niya, ngunit pumiyok ang boses niya. Hinayaan kong humaba ang katahimikan
Ang mga mata ko'y tinitingnan ang kwarto. Isa pang envelope ang sumilip mula sa ilalim ng isang magazine. Ang isang ito ay may markang urgent. Ang mundo nila ay nagkakalat at akala nila masyado akong wasak para mapansin. Palaging sinasabi ni Alicia, "Ambitious ka," sabi ko. Ang tono ko'y neutral. Humigpit ang ngiti ni Emmeline. Mabait siya, pero hindi niya naiintindihan. Ikaw din, sa maliit mong bahay, sa simple mong buhay. Ibinuga niya ang salita na tila isang sumpa. Nagbuo kami ng isang bagay na totoo. Nag-iba ng pwesto si Oli, ang mga buko niya ay maputi. Tumango ako na tila sumasang-ayon, ngunit inilista ng isip ko ang bawat detalye. Ang kayabangan ni Emmeline, ang takot ni Oli, ang mga lamat sa kanilang imperyo. Tumayo ako, inayos ang Amerikana ko. Hindi na kita guguluhin, sabi ko. Gusto ko lang tingnan kayo. Ang ginhawa ni Emmeline ay maliwanag, ngunit ang huling salita niya ay masakit. Huwag kang mag-alala, Jaime. Kami na ang bahala sa lahat. Ang kanyang mga mata ay kumislap kay Oli, isang tahimik na utos. Bumulong si Oli ng paalam, hindi pa rin tinitingnan ang aking mata. Umalis ako, ang hamog ay malamig sa aking mukha. Ang mga boses nila'y naglaho sa likod ng mabigat na pinto. Pag-uwi, sinalubong ako ng pamilyar na tunog ng sahig ko. Umupo ako sa kitchen table, ang amoy ng lumang kahoy ang nagpapatatag sa akin. Bukas ang notebook ni Alicia. Ang mga pahina nito'y isang canvas para sa plano ko. Isinulat ko ang mga utang ni Oli, ang kahinaan nila. Ang pagmamataas ni Emmeline ay magpapabulag sa kanya, ngunit ang takot ni Oli ang susi. Kumapa ako ng isang puting envelope, ang mga daliri ko'y matatag. Anuman ang ipadala ko, iyon ang magiging unang bato sa kanilang pagguho. Sinarahan ko ang envelope, ang pulso ko'y kalmado, ngunit buhay. Sa labas, ang hamog ay kumapal, at isinuksok ko ang envelope sa bulsa ko. Iniisip na ang mailbox sa kabilang kalye. Bukas, mararamdaman nila ang unang lindol. Ang mailbox ay tumunog ng isara, nilamon ang puting envelope na ipinasok ko. Ang hininga ko'y nag-amoy sa malamig na hangin ng Abril. Ang lansangan sa Maynila ay tahimik, maliban sa malayo at mahinang ugong ng trapiko. Ipinadala ko ang sulat ng hindi nagpapakilala, isang tip sa mga creditors ni Oli tungkol sa kanyang mga assets, sapat na para pukawin ang pugad ng mga bubuyog. Hinaplos ng mga daliri ko ang notebook ni Alicia sa bulsa ko. Ang bigat nito, isang paalala ng landas na pinili ko. Bumalik ako sa kotse ko. Ang hamog ay napalitan ng mahinang sikat ng araw sa gabi at naramdaman ko ang unang pulso ng kontrol. Pagkaraan ng 2 gabi, nakatayo ako sa labas ng mansyon nina Emmeline at Oli. Ang bass ng musika ay umaalingaw-ngaw sa bakal na gate. Inimbitahan ako ni Emmeline sa pinakabagong party niya, marahil ay para magyabang. Inayos ko ang Amerikana ko, hinayaan kong bumagsak ang balikat ko at nagring ako ng bell. Ang pinto ay bumukas sa isang blast ng liwanag at tawanan. Isang maid ang nag-usher sa akin sa isang dagat ng mga kumikinang na damit at tunog ng baso. Ang hangin ay umaamoy ng pabango at pera. Lumapit si Emmeline sa akin. Ang sequined gown niya ay sumasalo sa liwanag ng chandelier. "Jaime, nakarating ka?" bulong niya. Ang ngiti niya ay kasing peke ng mga brilyante sa paligid ng kanyang leeg. Si Oli ay nasa likod niya. Masyadong masikip ang kanyang suit. Ang mga mata niya ay namumula. "Hindi ko yan palalampasin," sabi ko. Ang boses ko'y mabigat, naglalaro ng papel ng nagluluksa. Ang tingin ni Emmeline ay dumaan sa akin, nagwawalang bahala. "Sige, makisalamuha ka, nagse-celebrate kami." Umikot siya, ang tawa niya ay matalas habang binabati ang isang grupo ng mga bisita. Lumakad ako sa gitna ng karamihan. Ang rug ay may mantsa ng pulang alak, hindi napansin sa kaguluhan. Ang mga mukha ay malabo. Mga mayayamang kaibigan, social climbers, lahat ay umiikot sa ningning ni Emmeline. Ngunit nakita ko ang sulyap niya kay Oli, isang kislap ng pagkabalisa sa kanyang mga mata nang may ibulong ang isang bisita tungkol sa mga usap-usapan tungkol sa pananalapi. Sumipsip ako ng isang baso ng tubig. Sumandal sa isang haligi. Ang mga tainga ko'y sumasalo sa mga piraso ng usapan. Ang mga deal ni Oli ay risky.
bulong ng isang lalaki. Itinala ko iyon, ang tingin ko'y kay Emmeline habang iwinawagayway niya ang buhok niya. Iniiwasan ang mga tanong sa pamamagitan ng tawa. Si Ollie ay mas masama, ang ngiti niya ay marupok habang nagbubuhos siya ng whiskey. Nang tanungin siya ng isang bisita tungkol sa pinakabago niyang venture, nauutal siya, nasa ilalim ng kontrol. Alam kong hindi, nagawa na ng sulat ko ang trabaho. Lumapit ako kay Emmeline, nahuli ko siya habang nagko-conversation. Gustong-gusto sana to ni Alicia, sabi ko ang tono ko'y malambing ngunit sinadya. Masyado siyang maingat sa kanyang mga plano, lalo na ang testamento. Natigilan si Emmeline, ang baso niya ay nasa kalagitnaan ng labi niya. Ang testamento? Ulit niya. Ang boses niya ay masikip. Nagkibit balikat ako, nagkukunwaring inosente. Iniisip niya ang lahat. Alam mo kung paano siya. Naningkit ang mga mata niya, ngunit bago siya makapagpilit, nagbuzz ang telepono ni Ollie. Sinulyapan niya ang screen, namutla ang mukha niya at humingi ng paumanhin, nagmamadaling pumasok sa isang side room. Palapit na ang mga creditors. Nakabawi si Emmeline, ang tawa niya ay pilit. Ayos lang kami, Jaime, wag mong isipin. Ngunit ang mga daliri niya ay humawak sa baso niya ng masyadong mahigpit. Ang mga buko niya ay maputi. Tumango ako, umatras sa gilid ng kwarto. Ang puso ko'y matatag. Ang party ay umikot, ngunit nagtanim ako ng isang binhi. Hindi na bumalik si Ollie at ang mga ngiti ni Emmeline ay naging mas matalas. Ang mga sulyap niya ay tumitingin sa pintuan na pinuntahan niya. Umalis ako bago maghating gabi. Ang hangin sa gabi ay malamig sa aking mukha. Sa kotse ko, ang luma kong sedan seats ay tumunog habang tiningnan ko ang telepono ko. Isang mensahe mula kay Atiban Liza ang nagliwanag sa screen. Next step, ready. Call me. Ngumiti ako, ang dilim ng kotse ay bumabalot sa akin na parang isang kapa. Ang makina ay umugong, ang daan ay humaba patungo sa bahay. Ito pa lang ang simula. Bulong ko, ang mga kamay ko'y matatag sa manibela. Ang mga ilaw ng lungsod ay lumabo habang dumadaan. Bawat isa ay isang hakbang palapit sa kanilang paghaharap. Bumalik ang ulan, humahampas sa bubong ko habang nakaupo ako sa sala ko sa Maynila. Ang larawan ni Alicia sa istante ay nakatingin sa akin. Huli na ng Abril at ang hangin ay umaamoy ng basang kahoy at alaala. Isang malakas na katok ang nagpagising sa akin. Ipinasok ko ang kamay ko sa bulsa ko, pinaandar ang maliit na dictaphone na nakatago doon. Ang mahinang ugong nito ay isang sikreto sa pagitan ko at ng plano ni Alicia. Binuksan ko ang pinto at nakita sina Emmeline at Ollie. Ang kanilang mga mukha ay puno ng galit at desperasyon. Ang Amerikana ni Emmeline ay basang-basa. Ang pulseras niya ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng beranda. Ang buhok ni Ollie ay nakakapit sa kanyang noo. Ang mga mata niya ay walang laman. Jaime, kailangan nating mag-usap, sabi ni Emmeline. Tinulak ako ng walang paanyaya. Sumunod si Ollie, bumubulong. Dad, pakiusap. Isinara ko ang pinto. Ang sahig ay tumunog sa ilalim ng mga hakbang ko. Tungkol saan ito? Tanong ko. Ang boses ko'y kalmado, bagamat ang pulso ko'y mabilis. Ang dictaphone ay tahimik na nagre-record. Kinukuha ang bawat salita. Umikot si Emmeline para harapin ako, ang mga mata niya ay nag-aapoy. May ginawa ka, di ba? Ang mga creditors, umiikot sila na parang mga buwitre. Pumiyok ang boses niya, ang mga kamay niya ay humahati sa hangin. Sinusubukan mo kaming sirain? Tinaasan ko siya ng kilay, nagkukunwaring naguguluhan. Sirain ka, Emmeline? Isa lang akong matandang lalaki na nagluluksa sa asawa niya. Ngumisi siya. Lumapit pa. Huwag kang magkunwari, Jaime. Isa kang pathetic has-been na nanghihimasok sa hindi mo sakop. Hinawakan ni Ollie ang braso niya. Ang boses niya ay mahina. Tumigil ka. Ngunit iwinaksi niya ito. Ang pulseras niya ay tumunog. Hindi. Kailangan niyang marinig ito. Lumulubog kami at nagmamalaki siya. Sumandal ako sa dingding. Ang mukha ko'y isang maskara ng pagod. Ngunit sa loob, ako'y matatag. Lumubog. Sabi ko ng malambing, parang gumastos ka ng masyadong marami na wala ka. Nagulat si Ollie, ang mga kamay niya ay nanginginig. Dad, kailangan lang namin ng tulong, kaunting pondo para maayos ang mga bagay-bagay. Ikliniling ko ang ulo ko, hinayaan kong humaba ang katahimikan.
Si Alicia ang nag-asikaso ng aming pananalapi, sabi ko. Ang tono ko ay sinadya. Siya ang nagdesisyon sa lahat. Alam mo yan. Ang tawa ni Emmeline ay mapait. Oh, pakiusap. Ang mahal niya pang testamento. Lalabanan namin yan sa korte kung kailangan. Ang banta niya ay nakabitin sa hangin. Ngunit hindi ako kumurap. Gawin mo ang dapat mong gawin, sabi ko. Ang boses ko'y malamig. Ngunit si Alicia ay thorough. Ang balikat ni Oli ay bumagsak. Ang mga mata niya ay sumusulyap kay Emmeline, nagmamakaawa na tumigil siya. Wala kang kwenta, Jaime. Isang malungkot na matandang lalaki sa isang malungkot na maliit na bahay. Ang mga salita niya ay lason, ngunit hinayaan ko lang na dumulas sa akin. Ang dictaphone ay umiinom sa mga ito. Siguro, sabi ko nagkibit balikat. Ngunit hindi ako ang nagmamakaawa. Ang mukha ni Emmeline ay nagulo at nag-ingay siyang lumabas. Ang pinto ay sumara sa likod niya. Nagpaiwan si Oli, ang bibig niya ay bumukas, pagkatapos ay sumara. Humihingi ako ng tawad, bulong niya, at sinundan siya sa ulan. Nag-exhale ako, pinatay ang dictaphone. Tahimik na muli ang bahay. Ang larawan ni Alicia ay matatag sa frame nito. Tinawagan ko si Ataynon. Liza, ang boses niya ay crisp sa telepono. May nakuha kang maganda? Tanong niya. Mas mahusay pa sa maganda, sabi ko, habang sumusulyap sa dictaphone. Ang mga banta niya ang leverage nila. Tumawa si Atian Liza. Ipadala mo sa akin. Gagamitin natin yan. Ibaba ko ang telepono. Umupo sa kitchen table. Ang amoy ng kape ay nagtagal para sa umaga. Pinatugtog ko ang recording. Ang boses ni Emmeline ay matinis at walang bantay. Bawat salita ay isang brick sa pader na binubuo ko. Binuksan ko ang notebook ni Alicia. Ang mga pahina nito'y malambing sa ilalim ng mga daliri ko. At sumulat, ang galit niya ang sisira sa kanya. Ang dictaphone ay ipinasok sa isang drawer. Ang tunog nito, isang pangako. Kinuha ko ang business card ni Atari Liza mula sa wallet ko. Sinusundan ang gilid nito. Sa labas, bumagal ang ulan. At alam kong malapit na ang susunod na hakbang. Unti-unti silang nagkakalat at nagsisimula pa lang ako. Ang hamog ay bumalot sa Maynila sa isang malambot na haze. Pinalabo ang gilid ng cafe kung saan nagkita kami ni Atayr Liza. Kalagitnaan na ng Abril at ang hangin ay umaamoy ng espresso at basang dahon. Itinulak ko ang pinto, ang kampana ay tumunog habang pumasok ako. Ang mga kahoy na mesa ay kumikinang sa ilalim ng mainit na ilaw. At si Attorney Liza ay nakaupo sa isang corner booth. Ang salamin niya ay may ulap mula sa singaw ng kanyang latte. Kinawayan niya ako. Isang tumpok ng mga papel ang maayos na nakahanay sa tabi niya. Pumasok ako sa upuan. Ang notebook ni Alicia ay mabigat sa coat pocket ko. Ang leather cover nito'y makinis na sa haplos ko. Jaime, mukha kang lalaking may plano, sabi ni Atin Liza. Ang boses niya ay mapang-asar ngunit matalas. Itinulak niya ang isang folder patungo sa akin. Ideya ni Alicia. I-redirect ang karamihan sa iyong asset sa kanyang charity fund. Legal iyon, airtight, at sisirain nito ang inaasahan nina Emmeline at Oli. Tumango ako, ang mga daliri ko'y sinusundan ang gilid ng folder. Ang ideya ay matalino, ngunit gusto ko pa. Kailangan natin ng leverage, sabi ko, habang umuunat pasulong. Isang bagay na sisira sa kanila. Iniisip ko ang isang private investigator, humukay sa buhay ni Emmeline. Tinaas ni Atay. Liza ang kanyang mga kilay, ngunit ang ngiti niya ay aprobado. Nagiging hardball ka na ngayon. Gusto ko iyan. Nagtala siya ng isang pangalan sa kanyang notepad. Ang panulat niya ay humahagod ng malambot. May kilala akong tao, discreet, thorough. Ano ang hinahanap natin? Sumandal ako, ang ugong ng cafe ang nagpapatatag sa akin. Kahit ano. Mga sikreto, accounts, kasinungalingan. Masyadong mayabang si Emmeline para itago ang kanyang mga bakas. Well, tumawa si Atty. Liza habang tinatapik ang kanyang panulat. Ang kasakiman ang nagpapabaya sa mga tao. Alam ni Alicia yan. Gumugol kami ng isang oras sa pag-uusap tungkol sa mga detalye, mga legal maneuvers, timelines, ang fund setup. Ang pangungutya ni Atty. Liza ay naghalo sa usapan.
Ang pagkamuhi niya kay Emmeline ay malinaw. Naglalakad siya na parang nanalo sa lottery, sabi niya, habang sumisip-sip sa kanyang latte. Sigurado akong nagastos na niya ang mana sa kanyang isip. Ngumiti ako ng mahina, inilalarawan ang pulang damit ni Emmeline sa burol. Matututo siya, sabi ko. Ang boses ko'y mahina. Tumango si Atishern Liza, inilabas sa akin ang isang kontrata. Pirmahan dito, siniselyuhan na natin ito. Kalaunan, umupo akong mag-isa sa mesa. Ang mga papel ni Atayan Liza ay nakatago. Nagbuzz ang telepono ko. Ang screen ay may bitak ngunit kumikinang. Crow, sabi ng isang magaspang na boses nang sumagot ako. May nakuha na ang investigator. May sikretong account si Emmeline sa ibang bansa. Kinukuha niya ang pera mula kay Oli, itinatago. Gusto mo bang magpatuloy ako sa paghahanap? Bumilis ang pulso ko, isang malamig na kilig ang bumaba sa dibdib ko. Oo, sabi ko, ang boses ko'y matatag. Lahat ng makikita mo. Ibaba ko ang telepono, ang ingay ng kafe ay naglaho habang nakatitig ako sa bintana na may guhit ng ulan. Ang pagtataksil ni Emmeline kay Oli ay isang regalo, isang lamat sa kanilang nagkakaisang harapan. Binuksan ko ang notebook ni Alicia. Ang mga pahina nito'y malambot sa ilalim ng mga daliri ko. At sumulat ang sikretong account niya. Ang wedge. Ang plano ay nabubuo. Bawat piraso ay bumabagsak sa lugar na parang ang mga blueprint na dati kong iginuhit bilang isang inhenyero. Sumipsip ako sa kape ko. Ang mapait na lasa ay matalas sa dila ko. Sa labas, ang hamog ay kumapal. Binalutan ang lungsod ng sekreto. Ipinasok ko ang telepono sa bulsa ko, ang bigat nito, isang pangako ng susunod na hakbang. Hindi pa nila nakikita kung ano ang kaya kong gawin, bulong ko. Habang kinukuha ang resibo ng kafe at tumayo. Ang pinto ay tumunog habang humakbang ako sa ambon. Ang mga hakbang ko'y sigurado, ang isip ko'y nagmamadali na. Ang langit sa gabi ay malinaw, isang pambihirang break sa kalungkutan ng tagsibol sa Maynila, habang ipinark ko ang sedan ko sa kabilang kalye mula sa upscale restaurant kung saan kumakain sina Emmeline at Oli. Huli na ng Abril at ang lungsod ay umuugong sa buhay. Ipinadala ko ang package kaninang umaga, isang puting envelope na puno ng bank statements mula sa sikretong account ni Emmeline, kagandahang loob ng investigator. Nakalagay sa address ni Oli, anonymous. Ngayon, sumandal ako sa isang lamppost. Ang liwanag ng mga salamin na pader ng restaurant ay tumapon sa bangketa. Ang notebook ni Alicia ay nakalagay sa bulsa ko, isang tahimik na kasosyo sa pagkakalat na ito. Sa loob, si Emmeline ay naghahari sa isang mahabang mesa. Ang kanyang berdeng damit ay kumikinang sa ilalim ng mga chandelier. Si Oli ay nakaupo sa tabi niya. Ang kurbata niya ay maluwag, ang ngiti niya ay pilit. Ang kanilang mga kaibigan ay tumatawa. Ang mga baso ay tumutunog, ngunit nakita ko ang tensyon sa balikat ni Emmeline. Ang paraan kung paano ang kamay ni Oli ay nakalutang sa kanyang telepono. Naghintay ako, ang hininga ko'y matatag, ang hangin ay malamig sa aking mukha. Ang ugong ng restaurant ay lumabas. Ingay ng kubyertos, isang mahinang jazz melody. Pagkatapos, nangyari iyon. Sumulyap si Oli sa telepono niya, ang mukha niya'y namutla. Tumayo siya. Ang upuan ay humagod at ibinagsak ang device sa mesa. Nagsisinungaling ka. Ang boses niya ay humati sa ingay. Ang mga ulo'y tumingin. Natigilan si Emmeline. Ang tinidor niya ay nasa kalagitnaan ng hangin. Ano ang pinagsasabi mo? Sabi niya. Ngunit ang mga mata niya ay sumulyap sa mga bisita. Sigaw niya ng sapat na malakas para marinig ng kwarto. Sinira mo ang lahat. Ang mga salita ay umalingaw-ngaw, ang kanyang composure ay nawasak na parang baso.
Isang waiter ang nag-alinlangan habang ang isang bisita ay bumulong. Ang gulo nito. Ang mga mata ni Emmeline ay tumingin sa kwarto. Tumigil sa bintana kung saan ako nakatayo. Masyadong malayo para makita, ngunit sapat na malapit para maramdaman ang kanyang takot. Pinaghihinalaan niya ako. Alam ko ngunit ang hinala ay hindi patunay. Umalis ako. Ang eksena ay nag-apoy sa isip ko. Ang mundo nila ay gumuguho at ako ang nagsindi ng mitsa. Nagbuzz ang telepono ko nang makarating ako sa kotse ko. Ang pangalan ni Emmeline ang kumukurap. Sinagot ko. Ang boses niya ay parang ahas. Ikaw ang nasa likod nito, di ba? Magbabayad ka, Jaime. Hinayaan ko siyang magalit. Pagkatapos ay sinabi ko, "Good night, Emmeline." At ibinaba ang telepono. Tahimik na ang gabi ngayon. Ang liwanag ng restaurant ay naglaho sa likod ko. Umupo ako sa kotse. Ang leather seat ay malamig at binuksan ko ang notebook ni Alicia. Ang panulat ko'y humahagod. Ang maskara niya ay tanggal na. Isa pang tulak. Ang makina ay umugong. Ang mga ilaw ng lungsod ay tumakbo habang nagmamaneho ako. Ang sigaw ni Emmeline. Ang pagtataksil ni Ollie. Musika sila sa akin. Patunay na malapit na ang katarungan. Hinawakan ko ang notebook. Ang mga pahina nito'y isang mapa ng aking paghihiganti. Ginawa niya ito sa sarili niya. Bulong ko. Ang daan ay humaba sa dilim. Ang susunod na hakbang ay nabubuo na at alam ko kung saan ito patungo. Tumalikod ako patungo sa bahay. Ang notebook ay mainit sa aking dibdib, handa na para sa susunod na mangyayari. Ang araw ay sumikat sa mga ulap ng Mayo, nagtatapon ng mahabang anino sa parke sa tapat ng mansyon ni na Emmeline at Ollie. Umupo ako sa isang bench, ang damo ay basa sa ilalim ng mga sapatos ko, nanonood habang ang isang tow truck ay humahatak palayo sa makintab at itim na kotse ni Ollie. Isa pang sasakyan ang sumunod. Karga ang mga muebles mula sa kanilang estate, mga creditors na nagtatrabaho, na pinag-alab ng aking mga anonymous tips. Ang hangin ay umaamoy ng sariwang lupa at katarungan. Ang notebook ni Alicia ay nakalagay sa aking kandungan. Ang bukas na pahina nito'y may markang isang salita, konsekwensya. Sinundan ko iyon gamit ang daliri ko, naramdaman ang bigat ng bawat pagpipilian na humantong dito. Lumabas si Ollie mula sa mansion, ang suit niya ay gusot, ang mukha niya ay payat. Nakikipagtalo siya sa isang lalaki na may clipboard, ang mga kilos niya ay nagmamadali, ngunit umalis ang truck. Nanatili akong tahimik, ang tahimik na ugong ng parke. Mga ibon, malayo at nagtatago sa aking presensya. Ang mundo ni Ollie ay lumiliit at ginawa ko iyon. Ang araw ay nagpainit sa aking mukha, isang matinding kaibahan sa lamig sa dibdib ko. Minahal ko siya noon, isinakripisyo ang lahat. Ngayon, pinanood ko siyang masira at naramdaman ko lang ang resolve. Nang gabing yon, tumunog ang doorbell ko. Ang tunog ay matalas sa maliit kong bahay sa Maynila. Binuksan ko ang pinto at nakita si Ollie. Ang mga mata niya ay pula, ang mga kamay niya ay nakasuksok sa bulsa niya. "Dad," bumulong siya, pumasok nang hindi nagtatanong. Ang kwarto ay umaamoy ng kape at lumang kahoy. Ang larawan ni Alicia ay matatag sa istante. Kailangan ko ng tulong. Kinukuha nila ang lahat. Nanginginig ang boses niya, isang pakiusap ng bata sa katawan ng isang lalaki. Suminyas ako sa isang upuan. Ang mukha ko'y hindi mabasa. "Umupo ka," sabi ko. Ang tono ko'y patag. Bumagsak siya sa upuan, ang mga daliri niya'y humahagod sa buhok niya. Galit si Emmeline. Sinasabi niyang kasalanan ko. Pero hindi ko kaya. Hindi ko maayos ito. Tumingin siya, desperado. "May pera ka, Dad, mula sa estate ni Mama. Loan lang, pakiusap." Sumandal ako sa counter. Ang notebook ni Alicia ay nasa kamay ko. Ang bigat nito ang nagpapatatag sa akin. "Ibenta ang mansion," sabi ko. Ang boses ko'y malamig. "Mag-downsize. Hindi mo kailangan ang lahat ng iyan." Nanlaki ang mga mata niya. Nag-aapoy ang takot. Papatayin ako ni Emmeline. Iyon ang pangarap niya. Nagkibit balikat ako habang iniikot ang notebook sa kamay ko. "Kung gayon, may problema ka." Nag-iwan si Alicia ng isang plano, Ollie. Hindi ko yan tawag. Ang mukha niya ay nagulo. Ang boses niya ay halos bulong. Sinisira niya ako. Hindi ako kumurap, bagamat ang mga salita niya ay masakit, isang mahinang echo ng anak na pinalaki ko.
Pinili mo siya, sabi ko, at ang katahimikan na sumunod ay mas mabigat kaysa sa ulan. Umalis siya. Ang mga hakbang niya ay humahagod. Ang pinto ay tumunog ng isara. Tinawagan ko si Atty. Liza. Ang boses niya ay crisp sa telepono. Handa na ang mga papel? Tanong ko. Lahat ay set, sabi niya. Sabihin mo lang kung kailan. Tumango ako, bagamat hindi niya makita. Di magtatagal. Habang ibinaba ko ang telepono, humakbang ako patungo sa beranda. Ang sunset ay nagpinta sa langit ng ginto at pula. Isang sulat mula sa opisina ni Atty. Liza ang naghihintay sa mailbox ko. Ang crisp envelope nito'y walang marka, ngunit mabigat sa pangako. Hinawakan ko iyon, ang papel ay malamig sa aking palad. At naisip ko ang krus ni Alicia, ang notebook niya, ang katarungan niya. Hindi na sila makakatakas ngayon, bulong ko, habang pinunit ang gilid ng envelope. Ang araw ay lumubog. Ang liwanag nito'y sumasalo sa unang linya ng sulat, ngunit hindi ko pa binasa. Bumalik ako sa loob, ang sulat sa isang kamay, ang notebook sa kabilang kamay, at naramdaman ang huling mga piraso na bumabagsak sa lugar. Ang telepono sa mesa ay kumikinang, naghihintay ng susunod kong tawag. Ang opisina ng abogado sa downtown ng Maynila ay isang malamig na kahon ng mahogany at papel, ang uri ng lugar na lumalamon sa tunog. Kalagitnaan na ng Mayo 2025 at ang araw ay nahihirapang makalusot sa makapal na ulap na nagtatapon ng mahinang anino sa carpet. Nakaupo ako sa tapat ni na Emmeline at Oli, ang mga kamay ko'y nakatiklop. Ang pilak na krus ni Alicia ay malamig sa bulsa ko. Si Atty. Liza Reyes, crisp sa kanyang blazer, ay nakatayo sa ulo ng mesa. Isang makapal na folder ang nakabukas sa harap niya. Tinatap ni Emmeline ang kanyang manicured nails. Ang kanyang emerald necklace ay kumikinang sa bawat pagbabago ng pwesto. Si Oli ay nakayukod, ang kurbata niya ay nakalabas, ang mga mata niya ay nakatitig sa mesa na parang isang taong naghihintay ng sentensya. Narito tayo upang basahin ang testamento ni Alicia Crowe, nagsimula si Atty. Liza. Ang boses niya ay matatag. Umangat si Emmeline, isang ngisi ang naglalaro sa kanyang mga labi na tila ang kwarto ay kanya na. Pinanood ko siya. Ang mukha ko'y kalmado, ngunit sa loob, ang pulso ko'y tumatalon sa pag-asa. Nagplano si Alicia nito at tumulong ako na patalasin ang talim. Ang mga salita ni Atisha, Liza ay dahan-dahan, sinadya. Ang karamihan ng estate ni Alicia, ang kanyang mga ipon, mga ari-arian at investments na tinatayang nasa 100 milyong piso ay ipapondo sa Alice Crowe Children's Charity. Tumigil ang pagtap ng kuko ni Emmeline. Ano? Sabi niya. Ang boses niya'y humahati sa hangin. Hindi natinag si Atty. Liza. Ang charity ay susuporta sa pediatric care sa Pilipinas. Ito ay lubusang endowed. Ang mukha ni Emmeline ay nawalan ng kulay. Ang kanyang kwintas ay biglang naging magulo laban sa kanyang pamumutla. Ang ulo ni Oli ay umangat, ang bibig niya ay nakabukas. Iyan ay lahat. Nauutal siya. Tumango si Atty. Liza habang nagbabago ng pahina. Kay Emmeline Crowe, iniiwan ni Alicia ang kanyang antique pocket watch. Kay Oli Crowe, isang koleksyon ng first edition books. Tumayo si Emmeline, ang upuan niya'y humagod. Kalokohan ito. Hindi niya maaring gawin ito. Pumiyok ang boses niya, hilaw at desperado. Ang mga mata ni Atty. Liza ay tumingin sa kanya, malamig na parang bato. Ito ay legal, Ginang Crowe. Si Alicia ay meticulous. Ang mga kamay ni Emmeline ay nanginginig. Ang kanyang kwintas ay umindayog habang itinuturo niya ako. Ikaw ang gumawa nito, di ba? Pinaikot mo siya. Hinarap ko ang tingin niya, ang boses ko'y mahina. Nakita ka ni Alicia ng malinaw, Emmeline. Kayo pareho. Ang mga kamay ni Oli ay nakalabas sa kanyang mga tuhod. Ang mukha niya ay isang maskara ng pagkagulat. Ang sigaw ni Emmeline ay umalingaw-ngaw habang nag-iingay siyang lumabas. Ang takong niya ay humahampas sa sahig. Ang pinto ay sumara sa likod niya. Naging tahimik ang kwarto. Ang hangin ay mabigat sa kanyang pagkawala. Tumingin sa akin si Oli, ang mga mata niya ay basa. Dad, humihingi ako ng tawad, bulong niya. Hindi namin sinasadya. Pinutol ko siya, ang tono ko'y yelo.
Sinadya mo ang bawat salita sa kanyang burol. Si Alicia ang nagsalita para sa akin ngayon. Nagulat siya. Ang balikat niya ay bumagsak. Isinara ni Attorney Liza ang folder. Ang tango niya ay subtle, ngunit mainit. Tapos na tayo dito, sabi niya. Tumayo ako, ang krus sa bulsa ko, isang matatag na bigat. Hindi gumalaw si Ollie. Ang kanyang paghingi ng tawad ay nakabitin na walang sagot. Lumabas ako, ang pasilyo ay dim. Ang ugong ng lungsod ay mahina sa mga bintana. Sa lansangan, humiwalay ang mga ulap, isang sinag ng sikat ng araw ang nagpainit sa aking mukha. Kinuha ko ang sulat ni Attorney Liza mula sa coat ko. Ang crisp envelope nito'y nagdedetalye ng mga unang hakbang ng charity. Ang katarungan ay malinis na lasa na parang hangin pagkatapos ng ulan. Ipagmamalaki ako ni Alicia, bulong ko, habang ipinapasok ang sulat sa briefcase ko. Ang kotse ko ay naghihintay sa kabilang kalye, ngunit huminto ako. Ang krus ay matatag sa aking kamay. Ang mga mata ko'y nasa horizon. May naghihintay na lampas sa sandaling ito. At handa na akong hanapin iyon. Ang sementeryo ay tahimik. Ang araw ng Mayo ay sumasala sa mga lumang puno ng oak, nagtatapon ng liwanag sa damo sa paligid ng libingan ni Alicia. Isang araw na iyon pagkatapos ng pagbasa ng testamento, at ang Maynila ay pakiramdam ko'y mas malambot. Ang hangin ay nagdadala ng amoy ng lupa at namumulaklak na lilak. Lumuhod ako sa tabi ng kanyang headstone, sinusundan ang kanyang pangalan gamit ang daliri ko. Ang granito ay malamig sa ilalim ng haplos ko. Ang pilak na krus ni Alicia ay nakasabit sa aking kamay. Ang kadena nito'y sumasalo sa liwanag. Ginawa mo, sabi ko. Ang boses ko'y mahina, matatag. Nakita mo sila kung sino sila at ginawa mong tama. Umupo ako sa damo. Ang krus ay mainit sa aking palad. Ang sigaw ni Emmeline sa opisina ng abogado ay umalingaw-ngaw sa isip ko. Ang kanyang pulang damit ay napalitan ng isang nagmamadali, luha ang pag-alis. Ang mga sirang paghingi ng tawad ni Ollie ay sumunod. Ang boses niya ay isang multo ng batang pinalaki ko. Wala akong naramdamang awa, tanging isang kalmadong katiyakan. Akala nila, maaari nilang kunin ang lahat. Sinabi ko kay Alicia, ang mga salita ay matatag. Ngunit iniwan mo sila nang walang anuman maliban sa sarili nilang kasakiman. Ang simoy ng hangin ay gumalaw, umuugong ang mga dahon na tila nakikinig siya. Tumayo ako, pinapagpag ang dumi mula sa aking mga tuhod, at ipinasok ang krus sa bulsa ko. Ang tagumpay ay kanya tulad ng akin. Ngunit binago ako nito. Hindi ako ang lalaking nakatayo rito. Ilang buwan na ang nakalipas, wasak sa kanilang pagtataksil. Naglakad ako patungo sa isang cafe sa malapit, ang parehong lugar kung saan ako nagplano, kasama si Ate Liza. Ang kampana ay tumunog habang pumasok ako. Ang hangin ay makapal sa ugong ng isang coffee machine at ang amoy ng croissants. Si Atay Liza ay naghihintay sa isang corner table. Ang notebook niya ay nakabukas. Isang ngiti ang kumalat nang makita niya ako. Mukha kang mas magaan, sabi niya, habang itinutulak ang isang mug patungo sa akin. Umupo ako. Ang ceramic ay mainit laban sa aking mga kamay. Pakiramdam ko'y nagbawas ako ng bigat, inamin ko. Tumawa siya. Ang salamin niya ay dumulas sa kanyang ilong. Sina Emmeline at Ollie, mas marami pa silang ibinabawas kaysa diyan. Ang balita ay ibinebenta na nila ang mansion para bayaran ang mga utang. Tumango ako, hindi nagulat. Alam ni Alicia na babagsak sila. Sumandal si Attorney Liza, ang kanyang panulat ay tumutunog sa mesa. Nagtiwala siya sa iyo na tapusin yon, at ginawa mo. Nag-usap kami habang nagkakape. Ang kanyang pangungutya ay lumambot at naging init. Ang charity ay may magandang simula, sabi niya habang inilalabas ang isang report. Gusto mo bang sumali? Kailangan namin ang isip mo para dito. Ngumiti ako, ang ideya ay nag-apoy ng isang bagong bagay.
Mataas na ang araw ngayon. Ang lungsod ay buhay na may kulay. May mga sorpresa pa ang buhay. Bulong ko, ang mga hakbang ko'y magaan. Ang imbitasyon ay pakiramdam ko'y isang pangako. Isang pinto na hindi ko inaasahang bubuksan. Nakarating ako sa kotse ko. Isang tahimik na bigat ang nasa dibdib ko at sumulyap sa langit. Ano man ang dumating, haharapin ko iyon ng buo. Ang lalaking palaging alam ni Alicia na ako. Ang sikat ng araw ay pumasok sa bintana ng kusina ko. Pininturahan ng lumang kahoy na mesa ng ginto. Huli na ng Mayo 2025 at ang Maynila ay umuugong sa pangako ng tag-init. Umupo ako na may isang steaming mug ng kape. Ang mapait na amoy nito'y naghalo sa crisp paper ng isang sulat mula sa Alice Crow Children's Charity. Ang envelope ay may tatak ng crest ng fund, isang simpleng kalapati, at binuksan ko iyon, ang mga daliri ko'y matatag. Ang mga salita sa loob ay tumama na parang isang tahimik na kulog. Ang donasyon ko, ang pamana ni Alicia, ay nagligtas sa isang pediatric ward mula sa pagsasara. Maghihilom ang mga bata dahil sa ginawa namin. Sumandal ako, ang upuan ay tumunog, at naramdaman ko ang isang init na hindi lang ang araw. Ang paghihiganti ko ay hindi lang kinuha kina Emmeline at Ollie ang kanilang kasakiman. Nagtayo ito ng isang bagay na pangmatagalan. Inilarawan ko ang luhaang pag-alis ni Emmeline mula sa opisina ng abogado, ang sirang pakiusap ni Ollie. Ngunit mga anino na sila ngayon, malayo at maliit. Tumunog ang telepono, ang pangalan ni Atian Liza ang kumukurap. Nabasa mo ang sulat? Tanong niya. Ang boses niya ay maliwanag. Oo, sabi ko, ngumingiti. Pakiramdam ko'y tama? Tumawa siya. Oh, at ang mga anak mo. Wala na ang mansion. Nag-file na ng divorce papers. Tapos na sila. Tumango ako, hindi nagulat. Ngunit ang balita ay hindi nagdulot ng kagalakan, tanging isang kalmadong pagtatapos. Ginawa nila ang kanilang mga pagpipilian, sabi ko. Lumambot ang tono ni Ate Liza. Gumawa ka ng mas mahusay. Para kay mamaya, mayroon kaming mga masasayang ideya na pag-uusapan. Sumang-ayon ako, ibinaba ang telepono. Ang coffee mug ay mainit sa aking mga kamay. Ang sulat ay nakabukas, isang patunay sa vision ni Alicia. At sinundan ko ang kalapati gamit ang hinlalaki ko. Ang kanyang karunungan ay gumagabay pa rin sa akin. Kalaunan, nagkita kami ni Atayer Liza sa isang kalapit na parke. Ang hangin ay buhay na may tawanan ng mga bata at ang pagkaluskos ng mga dahon. Umupo kami sa isang weathered bench. Ang pintura ay may chip ngunit matatag. Ang notebook ni Atayer Liza ay puno ng mga sketches, mga bagong proyekto, mga klinika, mga scholarship. Maaari itong maging malaki, sabi niya. Ang mga mata niya ay kumikinang. Kasama ka? Ngumiti ako. Ang bigat ng mga nakaraang buwan ay lumilipas. Isama mo ako. Tumawa kami. Ang tunog ay madali. Ang kamay niya ay humaplos sa akin habang itinuturo niya ang isang drawing. Ang pagkakaibigan ay lumago kung saan hindi ko inaasahan. Isang regalo na iniwan ni Alicia. Ang araw ay lumubog. Nagtatapon ng mahabang anino sa damo. Tumayo ako. Ang notebook ni Alicia ay nasa kamay ko. Ang leather nito'y malambot mula sa mga buwan ng pagpaplano. Wala na sina Emmeline at Ollie. Ang mundo nila ay bumagsak. Ngunit ang akin ay bumubukas. Naisip ko ang isang biyahe. Siguro ang baybayin. Siguro mas malayo. Isang lugar upang huminga. Upang mangarap muli. Binuksan ko ang notebook. Ang panulat ko'y nakalutang at sumulat ng isang linya. Ang mga salita ay pakiramdam ko'y isang panata. Ngunit iningatan ko ang mga ito sa sarili ko. Isang sikreto para sa daan na nasa harap. Ang mundo ay naghihintay pa rin, bulong ko, habang isinusuksok ang notebook. Ang horizon ay nagliliwanag, walang katapusan at maliwanag. Naglakad ako patungo sa kotse ko, ang notebook, isang tahimik na bigat. Ang mga hakbang ko'y sigurado. Anuman ang nakalatag sa kabila ng sandaling ito, mga bagong lugar, mga bagong plano, handa ako. Malaya sa paraan na hindi ako naging ganoon sa loob ng maraming taon. Ang makina ay umugong at nagmaneho ako patungo sa bahay. Ang araw ay nasa likod ko, ang kinabukasan ay hindi pa nakasulat.
Kung nagustuhan niyo po ang kwentong ito, pakiusap, i-like niyo po ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ang inyong mga impression sa kwentong ito sa comments. Para makinig sa susunod na kwento, i-click po ang box sa kaliwa. Maraming salamat po sa panunood. Ang sigaw ni Emmeline sa opisina ni Attorney Liza. Iyon ang tunog ng katarungan. Nakita ko ang mukha ni Ollie, ang pagsisisi niya. Pero huli na. Ang lahat ng estate ni Alicia ay napunta sa Alice Crow Children's Charity. Tinatayang 100 milyong piso iyon. Wala na silang nakuha. Nag-file na sila ng divorce, ibebenta na ang mansion. Sila ang nagwasak sa kanilang sarili. Pero ako, nakatayo ako, may bagong lakas. Ang krus ni Alicia, ang kanyang dangal, ibinalik ko. Ngayon, haharapin ko ang bukas. May mga plano akong hindi pa nasusulat.